Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay purity. Sinabi ni Jesus, narinig ninyo na noong unay sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangalunya na sa kanyang puso. Hindi pinahuhusay ni Jesus ang batas. Pinapalalim niya ito. Hindi sapat na hindi ka gumawa ng masama sa panlabas. Kailangan ay malinis din ang loob. Sa harap ng kultura ngayon na puno ng tukso, sexualization at objectification, ang mensahe ni Kristo ay radikal. Ang kabanalan ay hindi lang panlabas na kilos, kundi panloob na intensyon. Ang kabanalan sa Ebanghelyo ay hindi lang tungkol sa hindi paggawa ng mali, kundi pag-ibig na tapat, dalisay at may disiplina. Ang dalisay na puso ay hindi nangangahulugan na perfect. Ito ay pusong hindi doble kara, hindi mapanlinlang, at higit sa lahat, may tunay na hangaring mahalin ang Diyos at kapwa sa tamang paraan. Ang kadalisayan ay hindi hadlang sa tunay na kaligayahan. Ito ang tagapagligtas sa atin mula sa huwad na kaligayahan. Pagnilayan po natin, ano ang nilalaman ng ating puso? Ang mga mata ba natin ay naglilingkod sa kabanalan o nagpapalalim sa tukso? May katapatan ba tayo sa ating paningin, sa ating damdamin, sa ating panalangin? Tapat ba tayo sa ating kapwa, sa asawa, nobyo o nobya, o sa bukasyon? Ang puso ang tahanan ng ating mga intensyon. Kapag pinayagan natin makapasok ang madumi, unti-unti rin tayong nawawalan ng linaw, ng kapayapaan, ng direksyon. Ang kadalisayan ay hindi para lang sa mga relihiyoso. Ito ay para sa lahat na nagnanais magmahal sa paraang wasto, tapat at makadiyos. Sabi ni Jesus, kung ang iyong mata ay sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon. Ito ay hindi literal na utos, kundi matinding paanyaya. Anumang nagpapalayo sa atin sa Diyos, kahit gaano pa ito kahalaga sa mundo, ay dapat nating iwaksi. Ito ang diwa ng tunay na pagsunod. Hindi takot sa parusa, kundi pagnanais na manatiling malapit sa Diyos. Ang karangalan ng tao ay hindi nasusukat sa lakas ng pagnanasa, kundi sa kakayahang pigilan ito alang-alang sa pag-ibig. Ang panawagan po sa atin
ay linisin ang ating puso. Hindi lang ang gawa, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang maayos sa panlabas, kundi taimtim sa panloob. Hindi sapat ang pagdalo sa misa kung ang puso ay puno ng pagnanasa, galit o kasinungalingan. Ang kadalisayan ay paanyaya sa integridad. Kapag malinaw ang loob, malinaw din ang pananaw. At kapag malinis ang intensyon, nagiging daluyan tayo ng tunay na pagmamahal. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw na may pusong dalisay, linisin mo rin ang aming puso. Ang aming mga matay madalas mahulog sa tukso. Ang aming isip ay nalilito. Ang aming damdamin ay nanghihina. Ngunit Ikaw ay Diyos ng biyaya at bagong simula. Turuan mo kaming magmahal ng tapat, pumili ng tapat at tama, at mamuhay na may kadalisayan ng puso. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.